Sayang. Yung Pilipinas, kung na-preserve natin, para siguro tayo mga Asian countries, rich in our culture and our identity. Minsan kasi kinakahiya yung sa akin nga alam mo yung pinaka-ayaw ko. Yung hindi naman sa ayaw. I take this as a compliment whenever people say it to us. Pero pag kasi sinasabi na uy, ang galing pang international. Medyo na anuhan ako dun sa thought na ganun, pang international. Kasi parang hindi tayo proud sa bang Pilipinas, diba? Anong Pinoy? Ano ba international? Hindi ba Philippines is an international part of an international and then yun lang. Ang dami ko sinasabi. Alam niyo sa mga vlogs ko, i-discuss ko nga yung mga ganyan. Pero too much naman being proud is something din na medyo, alam mo yun, whenever, I get it, Filipino pride and pero we should use it well din. Depends on the situation. Pero I'd rather have the identity of, uy, Filipino yan. Na hindi ka pag sinasabi na, uy, pang international. Anyway, ito interesting. Yung mga conspiracy na theories. Ako kasi mahilig talaga ako sa mga ganito, yung mga theories. As in, minsan yung pagkagising ko, meron agad ako mga pinapanood na mga ganitong bagay. Meron nga isa sa mga pinapanood ko, sabi doon, alam mo yung double slit experiment? Yung atoms nag-react in a different way kapag nanonood ka. Yung double slit experiment, yung pag tinutukan ng ilaw, tapos pag tinignan mo, yung atoms nag-react differently. Pero pag hindi mo sila binabantayan, iba rin yung reaction nila. So, long story short, medyo i-search nyo siya sa YouTube. Sardinas tapos ice cream, di ko gets talaga. Parang ilang beses ko na nakita yun. Seryoso ba yun? Parang hindi masarap. Parang malansa yun, no? Sardinas. Parang sino pinaka-adventure sa pagkain sa inyong 5? Siguro ako na. Mahilig talaga akong mag-try. Lahat ng pagkain tinatry ko. When it comes to being adventurous, grabe yung pagka-adventurous ko. Yeah. Sobrang curious ko kasi na tao. Sometimes it's bad, sometimes it's good. Ano pa ba lobat na ba ako? Anong ko na lang din, anong vibe na mga kanta ang favorite nyo?
Mga ballad, hip-hop. Siguro, what if meron kayong let's say lang. Ano yung mga ito siguro parang curious ako sa mga tao. Ano yung mga simpleng moments na nangyari sa inyo pero ang laki ng impact na nagbago sa buhay nyo at sa mindset nyo. Alam mo yun, may mga ganun diba minsan. Break up. Oh shoot. Oo nga Doon nakilala niyo ako. Oh, I'm so sad. Sabi niya pagkawala ng papa niya. And I'm sorry. Condolences. Sana okay kayo ngayon. Nakilala ko kayo 5. Nadulas ako sa hagdan. Pwede talaga yun. When I woke up from a coma, seryoso ba? Ilang years ka na coma? Holy shoot. Ako parang hindi ko ma-imagine na ako makukoma ako. Sobrang sobrang grabe. Ilang months, days, years. Ewan ko baka naman may mga araw lang na nakakoma ka. Natawag sa reaction kasi di nakasagot. Ano yun? Nag-gain ka ba ng confidence ngayon? Mas nilakasan mo ba yung loob mo? Teka, nakita ko yung nag-comment sa coma. Nung nag-work ako, adulting is hard. It is very hard. Shoot, sobra. Coma sa iba talaga. Adulting will hit you hard. As in, para sa mga estudyante dyan, sa mga hindi pa nag-work, I just hope na maseryosohin nyo yung buhay nyo. I mean, I don't really, I'm not the eligible person to say this, pero kung bibigyan ko kayo ng advice, syempre, mas seryosohin nyo yung buhay nyo. Lalo na kapag medyo adulting phase na kayo at nagtrabaho kayo. Always aim for the, diba? Yung baga, long term. Broken family. Yes, broken family can be something na talagang mag-long for a lot of things. Yung Colin by second name mo, yes, that's my second name. Nung nag-trust ako sa maling tao. Yeah. Alam niyo, that's very common. Marami naman talagang hindi compatible na mga tao. And it's for us to grow and learn. Wala eh. Kaya kailangan nagtitira tayo sa sarili. Rejection. Oh, wag naman ganon. Oh my God, ang dark nun. Hala. Hindi ko alam kung dapat sabihin yun, pero hindi ko na sasabihin. Pero I feel sorry for you guys. May nabasa ako kasi na medyo matindi.
And I hope the best for you. And your partner kung nasaan man siya ngayon. Ako, may kikwento ako. There was this time na na-dengue ako. Stage 3 or stage 4. Stage 3 lang naman ata. Pero kasi mahina katawan ko. Di naman ako, during those. And medyo, 1 linggo na ata ako nilalagnat noon. Baba ng platelet ko. Tapos dinapuan pa ako ng measles, German measles. Tapos, habang nasa hospital ako, sabi ko, suko na ako, parang baka pwedeng magpahinga na ako, sabi ko sa family ko. Pero nakikita ko kasi sila umiiyak. Tapos sobrang bagsak ng katawan ko, hindi lang dengue yung sakit ko syempre, noong time na yun talaga. As in, lumabas lahat ng sakit ko. Feeling ko hindi ko na kinakaya. Nung umiiyak sila, ayun, tinry ko pa rin lumaban kahit gulay na ako. Tapos ayun, medyo siguro isa rin sa mga turning points in life ko kung bakit parang YOLO, alam mo yun, yung parang second chance mo na yun gawin mo na lahat. Minsan kasi tinitake for granted natin yung yung oras natin, yung buhay natin, yung mga opportunities. So kapag meron akong gustong gawin, whether it's good or bad, ginagawa ko na.